Sometimes you have to bend the law. Ang mga mamamayang sawang-sawa na po sa bendalo, pananakip ng katiwalian, mga abuso, insertion sa budget trilyon-trilyon na ninakaw at pagdadala ng bilyon-bilyon sa loob ng mga maleta. Punta na po kayo sa EDSA Shrine o sa Liwasang Bonifacio upang mapayapa po nating ihayag sa ating pamahalaan na tayo'y galit na! Yan! Hindi, galit na po. Dinadaan lang namin sa tawa para syempre baka magkainitan ng ulo mahirap na. It is a beautiful day for all of us, no? Because this time, magkakaroon po talaga tayo ng pahayag na hindi po ginigipit ang boses po ng masa na humihingi po ng katarungan, no? Tayo po at lahat po kami sumusuporta dito sa ginawang pagdaos ng rally nitong ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Pati rin po sa lahat ng lumalahok, no? Kahit po anong reliyon, ito po ang totoong walang political color, Jade. Opo. Alright, pakinggan natin ang ating idol mga kababayan, si Rodante Marcoleta. Matapos po dito sa mga rally na nangyari po, talaga pong hindi po talaga papayagan ng taong bayan na ikukulong ninyo ang tanging leader ngayon na lumalaban dyan sa korupsyon. Ito pa ang ipapakulong ninyo at tapos yung mga tunay na magnanakaw ay pagala-gala lang. Continue sa kanilang pagnanakaw. So yun po ang napakahirap tanggapin mga kababayan. Ito, pakinggan mo natin sa Marcoleta mga kababayan. Kita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yan ang mastermind. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang Demonyo. siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya Tumpak. sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda kung magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tuwing 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Kaya po nang nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, pag po tayong pumayag, na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Tama. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi.
Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Alright, din po si Marcoleta mga kabayan, palakpakan yun po ang nakakulungkot na balita. Talagang may plano sila. Masamang balak talaga nila mga kababayan, double impact. Hindi makadalo si Marcoleta sa impeachment at tuluyang matakpan itong flood control. Well, alam na po ng buong Pilipino at declare kung sino ang mastermind kahit anong pang pagtatakip ang ginagawa ninyo. Kaya lang, nakakainis naman, nakakatawa pa, na ito pang mga tao nagsusulong kung para may labas ang katotohanan dahil sila pa ang ikukulong. Kaya mga kabayan, no, medyo nakakatawa at nakakainis talaga. Sobrang-sobra ang pagbendalo nila. Ngayon, makakarma itong si Bongbong Bangag dahil sa kanyang kabubuhan, kung ano-ano siguro ang mga plano nila. Ayun, napasok na naman sila dito sa INC. Ang daming tao. Naku po! Lagot ang Malacanang dito, Auntie Claire. Yan ang sinasabi natin. No? Kasi klarong-klaro, Buying, na walang ginagawang masama si Marcoleta tapos ikukulong mo. Ano kahilo? Akala nila hindi tatayo ang taong bayan dito sa kanyang mga pagbaluktot. Grabe ng mga pagbindalo ninyo. Ayan, nakakarma kayo. Panic mode ang Malacanang mga kababayan. Nakansila. Kinansila ni Bongbong Bangag sa kanyang takot. Kinansila niya mga kababayan ang kanyang mga lakad dahil nakatutok daw siya, nag-monitor. Ano ba? Nakahanda na ba yung mga maleta mo para papatungong Hawaii? Nakatulad na yung ama niya. Di ba? Yan, sige, patuloy kayo sa inyong kabubuhan, may hayop kayo. At ito naman sinasabi nilang state witness mga kababayan na si Binuan, siya daw ang magdidiin dyan kay Romualdez. Kaya daw siya ginawang state witness. Eh, ba't walang pahayag? Di ba? At malabo talaga na maging state witness ang isang leader. Isa din yan sa mastermind eh. Siya ang head ng DPWH na ilang taon niyang kinamkam yung mga flood control ng mga ghost project. Di ba? Left and right ang kanilang mga kickback. Tapos ngayon siya ang magiging state witness. Kaya mahirap po paniwalaan itong mga drawing ni Remulla mga kababayan. Alam natin na ito din siya, si Remulla, ang napaka-traidor dahil simula pa siya ang talagang nagsusulsul dyan kay BBM na para kidnapin niyan si Tatay Digong, di ba? Isipin nyo, si BBM may kakayanan kaya yung utak niya, Bangag, na magdesisyon agad na talagang ipahuli si Tatay Digong. Siyempre hindi, kailangan ng matinding convincing ang mangyayari diyan. Kaya walang iba nang kukumbinsi itong si Remulla. Alam natin yung itong ganito ka-traidor, pag wala na dyan si Bangag, sigurado din yan na kakasuhan din yan. Tingnan nyo mga kabayan. Ganyan yung mga malibing, sobrang balimbing ng mga politiko. Itong Inaypax na Remulla, di ba? So, dito naman sa desisyon nila kay Marcoleta, siguradong pasok-pasok. Napasok kayo, nawawmali kayo. Tingnan nyo ang mga tao, di ba? Na-surprise sila mga kababayan dito sa rally ng INC. At hindi lang INC yan, iba't ibang grupo yan. Diyan din ang Rage Coalition. So, dapat lahat tayo ay makialam dito na sobra-sobra na po ang kanilang pagbaluktot. Yung pagbendalo nila na simpleng-simple na usapin itong kay Marcoleta, ginawang plunder. At ito pa si Mike Defensor. Paano naging plunder? Hindi naman incumbent yun si Defensor Ang labo talaga. Remulla, paano naging plunder itong kaso ni Mike Defensor? Kaya natatawa talaga palagi si Defensor sa inyo mga bugok ng mga animals. Sometimes you have to bend the law.